Hello po sa lahat at magandang araw, lalong-lalo na po sa mga nanonood diyan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Ngayong araw ay panibagong recipe na naman po ang ating lulutuin. Ito po ay adobong pusit at calamares. Yung pagluluto po ng adobong pusit ay medyo kabisado ko na. Yun nga, yung sabi nga, bawat isa naman po sa atin ay may sariling recipe, may sariling paraan, ika nga. Kaya, syempre, doon na lang po tayo sa simpleng paraan ng pagluluto ng adobong pusit. Yung sa calamares naman po ay hindi ko gaanong gamay kung paano, pero subukan ko na lang doon sa paraan na alam ko. Pero hindi ko rin naman po may papangako na perfect, pero try na lang po natin kung ano yung magiging kalabasan po doon sa lulutuin nating calamares. Alam nyo ho ba dati nung kabataan namin, kasi nga hindi naman po yung maalwan yung buhay namin, syempre sakto lang o yung minsan wala, minsan meron, ganun ho. Minsan nga 'pag yung sabing pusit yung ulam, naku po, masasabi mo na talaga na may pera yung mga magulang namin. Kasi noon, kapag sinabi mong pusit, ang mahal na po yan, parang pagkain ng pangmayaman, ika nga. Paano 'pag kung halimbawa nakabili si mama at si papa namin ng gano'n, nasasabi namin may pera yung magulang namin, 'di ba? Nakakatuwa lang isipin kasi yung mga ganyang pagkain noon, ang para sa amin, pagkain po talaga yan ng mayayaman kasi nga hindi po namin afford noon, nung panahon namin. Mahirap nga kasi yung buhay. Hanggang siguro yung maliliit lang na isda, tuyo, gamos, yung bagoong na isda, yun, mga ganong bagay, yun lang yung mga ganong ulam, yun yung para sa amin, afford namin. Tsaka yun na po yung pinakamasarap na ulam namin. Pero 'pag mga ganitong usapan na mga tungkol na sa mga, ah, pusit, mga medyo mataas, high class na ano, na ulam. Kasi nga po, pusit para sa amin talaga nung mga ang bata pa, siyempre bata pa din yung isip, pagkain po talaga yun ng mayayaman. O 'di ba, ang dami ng sinasabi ano, back to pagluluto na tayo. Hindi yung napakarami ng daldal, kung ano-ano na lang sinasabi, pero sa totoo lang, yun po yung way back then. Mga karanasan na ang sarap balik-balikan. So, ayun, ang ginawa ko dun sa pusit ay hinugasan ko siya ng paulit-ulit, tsaka tinanggal ko yung ulo. Dun sa ulo tinanggalan ko naman ng mata, tsaka yung sabing bunganga daw nila yon, tsaka yung parang plastic niya sa may likod, banda niya. Tapos, yung, nagpili lang ako ng iilang hiwa na pangkalamares ko, gawa nga ng first time ko magkalamares. Yan, hinalo-halo ko lang yung hiniwalay kong ilang hiwang pusit para sa calamares ko, at naghanda na rin ako ng isang itlog. Isa lang muna sa ngayon kasi dadagdagan ko na lang kung kulang. Tapos nilagyan ko lang din ng seasoning na konti, asin, paminta powder, yung harina na gagamitin ko. Tapos nilagay ko na dyan yung yan ng pusit, tapos nilublob sa itlog bago ko naman po ilagay doon sa breadcrumbs. So, bago po ang lahat, binalikan ko din yung inadobo kong pusit kung ano na yung nangyari doon sa kanya. Tapos, tinuloy-tuloy ko na yung paglulublob o pagko-coating doon sa gagawin kong calamares. At yan na, tapos na, ready for frying na po tayo. Sisimulan na din po nating magpa-fry para naman po malalaman ko kung ano po yung magiging kakalabasan niya, kasi first time ko po itong magluto. Kaya ako ay medyo kinakabahan ng konti kung anong magiging kakalabasan nito. Pero tiwala lang, magiging masarap din siguro yung magiging kalabasan nito, 'di ba? Kaya ayan na, aabang-abangan na lang natin.
Ang ginawa ko diyan ay binabali-baliktad ko para magpapantay yung luto niya sa ilalim. Ganun lang yung ginagawa ko sa kanya para talaga naman na parehas na luto kabilaan. Hindi hindi yung kabila lang yung golden brown tapos yung kabila naman medyo maputla. Mas masarap pa rin yung pantay, 'di ba? Kaya't halina, kumuha na rin kayo ng bahaw at nakanin dyan at kami ay inyong samahan na kumain. Wag mo. Hindi na nga, mama. Papa, tingin ako pa. Tingin ako, papa. Ako. Dali. Tingin nga ako, papa. Hindi ka na nagkikis kay Papa. Dapat pag uwi ni Papa, nagkikis ka. Wait. Doon, naglalangoy. Doon,